I respected the rule of law, despite the pain and the injustice of it all. I confronted the charges head on, and I went through and endured the whole process. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan at makulong sa Dilima. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang malugo at war on drugs. Na nandiyan ang ICC. Sa ICC para makabutan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha panig ng dating Pangulo. Ang mga taga-suporta ni Dilima nagpuli sa desisyon ng korte. Pinag-aaralan naman ng kampo ni Dilima ang mga kasong ihahain nila at mga magiging susunod na hakbang. Ang prosekusyon naman, We are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. para sa GMA Integrated News, Maris Umali na tutok, 24 oras. Ibinasura din ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni dating Senadora Laila de Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umunay pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid. Nasa kote ng NBI ang umano'y fleet card hacker na nakakulimbat ng mahigit 14 na milyong piso halaga ng diesel. Nakuha rin sa kanya ang ilang drug paraphernalia at peking ID. Nakatutok si John Consulta. Hindi ka natututo si Kuya Chong. Bit-bit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Counterintelligence Division ang bahay na ito sa Pasig City. Habang kinokompronta ng NBI agent ang target ng operasyon, biglang tumulog ang cellphone na ginagamit ko ng suspect sa illegal na transaksyon. May nakita rin drug paraphernalia sa kanyang sofa, pati na rin sa inodoro na ayon sa NBI ay tinakang i-flash ng suspect. Sumbong ng isang kumpanya sa NBI, inak ng suspect ang kanilang email para ma-access ang isa sa kanilang fleet card. Sa mga litratong ibinigay ng complainant sa NBI, makikita ang mga track na ginamit ng suspect sa pagkuha ng buko sa loob ng halos isang buwan na ang halaga ay aabot sa 14.4 million pesos. Ito ang pinaka-workshop ng suspect and rate ng NBI dito sa Pasig. Makikita natin may mga wirings, may mga motherboard, at iba't ibang mga gamit sa pagbuo ng mga iba't ibang computer. Habang nandito naman sa kabilang kwarto, makikita naman natin ngayon ang mga karagdagang ebidensya laban sa suspect. Kabilang dito itong counting machine, mga hard drives, at ang pinaka-importante raw dito, mula sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung dulong cellphone ay ang siyang pinaka-importante raw dahil yun ang nilalaman ng mga ebidensya